Ano po ang medical assistance program at paano ito makakatulong sa ating mga kababayan, Doc? As linawin ko lang po, ako po sa Medical Services Department Yes? at saka po yung nasa Satellite Clinic Division. Ang hawak po na ko yung tawag nating Medical Donation Program, Okay. tipong Medical and Dental Mission Program at ang Patient Transport Program po. Yun po yung aking hawak. Okay, sir. Yun po yung sa tatlo po lang na yun. Pwede po natin bang i-discuss ng kaunti pa kung ano po yung programang inyong hinahawakan sa PCSO? Apo. Yung pong medicine donation, yun po yung pwedeng humingi ang ating mga organizations o yung mga lalo na yung tumutulong sa health services ng mga ibang lugar, katulad din po na kasama na dyan yung mga local government units saka iba pang government agencies na humihingi ng gamot para po makatulong kami sa kanilang mga health services din po. Kaya minsan may mga activities po silang ginagawa at tumutulong po kami sa pagbibigay ng aming medicine donation. Yun po Medical and Dental Mission Program, yun naman po yung mga humihiling ng mga medical and dental mission sa kanilang mga lugar o sa kanilang mga activities na pwede namin matulungan, na lalo na yung mga lugar na hindi napupuntahan. Ito po ay kasamang libreng serbisyo ng aming mga doktor at saka mga dentista, kasama na po mga nurses at iba pang mga pwede natin maibigay, yung po ang ating Medical and Dental Mission Program. Yung pong huli ay yung ating tinawag na patient transport, na pwede po silang humiling sa atin ng transport sa mga, usually mga hospitals, hospital to hospital, hospital to home. Yun po, nagbibigay po rin po tayo ng libreng para bang serbisyo para sa ating patient transport po. Ako, Doc, marami sigurong gustong makaalam, no? Paano tayo magko-qualify ang LGU, no? O lugar na kung saan sila nakatira? Paano magko-qualify na magkaroon ng libreng gamot or medicine donation mula sa PCSO? Ano po mga Madali lang po. requirements? Susulat lang po kayo sa PCSO, sa yung mga malapit, pwedeng dito na po sa main office niyo diretso. Kung nasa mga probinsya kayo, malalayo, pwede nyo pong diretso rin dito o pwede rin nyo po padaanin sa branch offices. All you have to do po is yung sulat lang po kayo sa aming General Manager, si General Manager Melquiades Robles, o kaya sa aming Chairman po, Felix V. Reyes, para po humingi na inyong donation. Kung kayo po isusulat nyo lang po kung ano yung inyong background, konting background lang po kung ano yung inyong pinanggagalingan. Kung organization, konting profile lang po. Saka kung LGU naman, kung ano naman sang municipality o sang barangay o saan po kayong city na nanggaling, para kami na po bahalang tumingin kung ano po mga may bibigay namin sa inyo. Ilagay nyo lang po sana yung inyong program, kailan ang activity, kung may title ng inyong mga activity, pakisulat na rin po. At higit sa lahat, ang pinaka-importante yung date kung kailan po ang activity. Kasi minsan po masyado malapit na palang gagawin. Mas maganda po kung mga 45 days man lang before the activity. Para Tapos kung ilan po, para makapaghanda po kami at mapaproseso pa po ito. Tapos kung ilan po ang inyong target beneficiaries, kung ilan ang target ninyo, at higit sa lahat yung contact person po. Kasi importante po yung na-follow up po namin kayo. Pag sa medicine donation po at kayo ay private entity o non-government organization, importante lang po, hihingi lang po namin yung SEC registration. Yun lang po. Okay. Doc, kunyari, individual donation ang hinihingi. For an individual, kunyari ako, kailangan ko ng gamot, wala akong pambili. Ano pong kailangan kong pwede po ba yun? Tinatanggap pa yan ng PCSO? Yung pong sinasabi niyo, yung bawa, mga maintenance na medicines nila, yung kailangan nila, pupunta na po kayo rito sa aming office, meron po kami outpatient services. Ayun. Dito po namin binibigay yung mga libre nating mga gamot. Usually naman yung mga common na gamot dyan, yung mga para sa high blood, sa diabetes, pwede rin po kayo, libre rin po konsulta rito. At kung sakali namang meron kayong maintenance, dalhin nyo lang po yung inyong reseta at siguro kung medical certificate ba lang kung ano yung sakit ninyo, kami na po bahala, makakakuha po kayo ng gamot dito. So pwede po natin ulitin, Doc, yung mga sakop na gamot na pwede sa high blood, diabetes. Pwede sa high blood, sa diabetes, Okay. sa mga cholesterol, minsan meron yung mga gamit sa
gamot para sa mga sakit na katawan, pwedeng mga antibiotics, pwede pong gamot sa ubo, marami po yan. Okay. Yung So, mga basic lang naman po, opo. at libreng konsultasyon pwede rin po. Basta dudulog Pwede, lang sila opo, sa inyo libre sa pong opisina nyo. konsulta. Okay po. Opo, kasi dito po, Monday to Sunday po yun, office hours Ayun po. naman pala. Saka idagdag ko lang po na meron po kaming tinatawag natin na multi-specialty clinic na pag dumaan po kayo rito, pwede namin kayong i-refer para kung saan niyo kailangan pang ipatingin. Halimbawa, meron po kaming cardiology at saka neuropsychiatry tuwing Lunes. Pag Martes naman po yung nephrology, sa kidney po yun, pulmonology sa baga, at ENT, yung sa tinatawag natin sa tenga, neck, saka sa mga throat ng mga sakit. Okay. Ang ganun po mga Miyerkules, yun po yung sa gastroenterology, obstetrics and gynecology, urology, saka endocrine. Pag Huwebes naman po, orthopedics, surgery, at yung sa Biyernes naman po, ophthalmology, yung sa mata po. So kayo po, Doc, mismo ang magbibigay ng recommendation para sa mga specialista nating doktor na mapupuntahan nila? Sa Yes, inyo po meron po mga manggagaling ang... duty rito, mga house, opo, may mga house physicians po rito. At kung Okay. halimbawa, may libre naman, at mayroon namang ma-accommodate na kayo nung araw na yan, sisikapin natin, diretso na kayo doon sa doon sa ating specialty clinic po. Basta kompleto lang, sir, ang mga dokumento, no? Dapat magdala sila ng mga... Yung abstract ba Usually na naman, ang tinatawag, hinihingi no? lang po namin ay yung valid ID lang po. Okay. Valid ID Pag hihingi lamang. lang po kayo ng gamot, valid ID lang po. Para magkaroon po kayo ng record dito. At kung sakaling hihingi naman po kayong gamot, sinabi ko nga kanina, reseta lang po at saka siguro isang medical certificate lang. Yun lang po. Okay, need po ba pre-register? Dahil alam naman natin, marami tayong mga kababayan na gustong dumulog sa PCSO. Kailangan po ba mag-pre-register o pwedeng walk-in na lang? Pupunta na lang po sa Pwede no, tanggapan ninyo? walk-in na lang po. Na-accommodate lang po namin. Kaya lang po, dagdag ko lang po yung bawa yung sa dental. Kasi meron din po tayo mga dental services. Yes. Sa agahan nyo lang po kasi baka mamaya dumating mag-uuwian na. Hindi na natin Oo, maaasikaso. baka mahaba-haba ang pila. Kailangan maaga-aga, hindi Oo. ba? Kasi mga dental, usually yan, ina-cut off na namin yan mga between 3 to 4 o'clock. Kasi siyempre merong mga procedures na ginagawa dyan sa ngipin nila. Yun po. Meron din po tayong dental services, tinagdag ko lang po yan. Kumpleto naman pala. Doc, paano po kung online, gusto mag-rehistro online sila? Do you entertain online registration? Para mahirapan pa sila. Diretso na lang sila. Diretso dito. na lang, no? Madali Punta pa. na lang dyan. Okay. Para Okay, nandiyan na accommodating agad, di naman sila. ba? Mula anong oras po kayo tumatanggap ng pasyente? Anong oras? Di Ang ba office hours din araw-araw? po, mga alas 8 po ang simula. Okay. Nagsasara po na alas 5. Araw-araw po yun, pati po So 8 Sundays. to 5, Pero Monday to siyempre, Sunday. mas maganda kung maaga-aga po kayo. Okay. Tama nga naman. Early bird gets the treatment. Early bird gets the medicines Apo. again. Sa ngayon po kasi na hindi pa ganun karami ang mga nakakapunta rito, kaya ang dali pong may accommodate ng mga pasyente. Natutuwa nga yung iba kasi yung iba na nakikita nga ng mga naghahatid ng mga taxi o mga driver, sabi nila sa ibang hospital, pulo-pulo rin, dami mga pasyente dito maluwag. Saka Doc, ano to, libre? Libre talaga ang Libre po to. consultation, Opo, libre po din ang konsulta gamot, dito. walang fee, kahit minimal fee na kailangan silang bayaran. Wala po. Wala Pati talaga. yung mga, basta meron po tayong available na gamot, ibibigay po natin yun, libre po yan. Yun naman pala. Pumila lang ng maaga, yun ang katapat doon di ba? Kailangan lang maaga Opo, para tayo siyempre mga mas mabilis kapatid. sila maservisyohan. Tsaka paano po yung mga treatment, kunyari dialysis o kailangan ng mga laboratory tests, lab tests, covered din po ba ito, Doc, ng inyong Sa libreng ngayon, yung po serbisyo? mga laboratory namin, ongoing po ngayon yung pagpapagawa namin ng aming laboratory, mga x-rays, yung ganyan. Kasi balak po namin magkaroon din ng sarili na rin laboratory na ma-accommodate din natin ng libre yung mga pasyente natin, katulad halimbawa ng sa x-ray, ultrasound, yung mga basic na mga CBC, mga blood chemistry, Okay. urinalysis, yung mga basic po. Inuumpisahan Yes. na po namin gawin ngayon, kukumpletuhin namin na sana by next year, 2026, ay makakumpleto na po namin to. Ayun. Punta tayo, Doc, sa medical at dental mission na inyong ginagawa on a regular basis, no? Paano nyo po pinipili Apo. yung mga lugar na inyong binibisita o pinupuntahan? Kalimitan naman po ang mga humihingiling dito, yung mga
mga karatig na lugar lang po, yung mga sa Metro Manila o kaya dito sa malapit na mga provinces. Although meron pa minsan-minsan nakakapunta rin kami na malayo-layo mga lugar. Ganun din po halos ang requirements. Sulat lang po kayo sa amin at tapos kakausapin po namin kayo para kaya kailangan may contact person sa contact number. Sulat nyo lang po doon kung ano yung inyong activity, ano ang date. Ganun din po, 45 days man lang before the Okay. date. Tapos kami na ang bahala kumontak sa inyo. Saka sulat nyo lang po doon yung inyong activity. Bawa, title ng inyong activity, ano, Mm. ilan ang target ninyo, meron ba kayong mga rason kung bakit o mga objectives kung ang bakit nyo gagawin po yon. Maganda rin Okay. po nalalaman namin yon. Anyway, baka kami na bahala basta may contact number lang po kahit person. Sila na Kami na po ang kayo bahala na mismo kumontak sa ang inyo. makikipag-ugnayan sa kanila sa LGU, no? Oo, kami na po. Yes, Tandaan nyo sir. lang po, susulat lang po kayo uli sa aming general manager o sa chairman na humihiling po kayo ng medical and dental mission sa inyong lugar. Sulat po muna ang pinakamahalaga, no? Doon magmumula lahat. Sulat muna tayo sa yung mga LGU, kailangan magsulat po muna sa PCSO. Tama po ba, sir? Yes po. Ipoproseso po kasi natin to na sana po ay maaprubahan ng management. Nakalimitan naman po na aaprubahan para lang Okay. mapaghandaan din po namin. Meron bang dahilan kung bakit hindi maaprubahan, sir? Meron bang mga Um, reasons or may Halimbawa, instances na ba na you had to say no sa kanila? almost bihira po, bihira. Pero yung bawa, nangyayari po yan. Bawa, nagkaroon talaga ng, bawa ng bagyo o nagkaroon ng dahilan kung bakit Okay. hindi kami matutuloy. O Yes. kaya yung meron na palang na-request sila. Tapos ang pag-ulit po ng inyong request, katulad po rin sa mission at sa donation, after 6 months, pwede kayo uli mag-request. Within 6 months, hindi po mamuna. Kasi Ayon. accommodating po namin din yung ibang mga humihiling. Yung mga nakapilang iba. Para lahat Opo. naman may chance, no, magkaroon ng medical and dental mission with Oo, parang PCSO. marami tayo na nasisilbihan kasi marami rin po mga nagre-request na yan. Doc, i-walk through nyo kami konti dun sa mga serbisyo na napoprovide ng PCSO on the ground. Ha, kunyari meron na tayong medical and dental mission sa area na to. Ano pong maaasahan ng mga residente na free medical and dental services that you will provide in the area? Pagpunta po namin sa inyo doon, Yes. kung ano man sa lugar na yon, ang libre po natin doon ay yung konsultasyon, yung medical consultation, at libre po ang mga gamot, libre po ang dental services. Usually naman po yan, mga bunot, nagpapabunot ng mga pasyente. Bukod po doon Mm-mm, sa mga mm-mm. consultation, meron din po yun. Kasi halimbawa, meron kami recently, galing kami sa lugar na parang mga senior citizens, siyempre hindi na po masyado marami ang bunot doon, puro konsulta na lang. Okay. Yes. Wala na natitira. Wala nang So, yun po eh. bubunutin. Kaya, Oo, kaya yun ang isa sa mga sabi namin na kukunti ang aming napagserbisyo ng bunot. et, Pero kalimitan po, pag napupunta kami sa mga provinces, sa mga malalayo, katulad bawa, yun, napunta kami sa mga Quirino, sa mga Nueva Ecija, yan, ganyan. Naku, talagang blockbuster po ang dental. Doc, yung bang sa dental mission, syempre, maraming interesado kung bunot lang ba o pwede ba magpapasta, pwede ba magpalinis ng ngipin, pwede bang magpapustiso. Kasama pa po ba yan sa dental Ay, mission nyo? yan ang pinaplano po namin sa susunod. Sa ngayon, nasa consultation pa rin po kami. Konting Okay. education po sa mga hygiene at sa bunot lang pa. So, bunot Pero talaga. in the future, tiniisip nga po namin na baka madagdagan pa namin yung aming serbisyo. Tsaka parang 'di ba minsan pag nagpabunot may follow-up yan eh kasi pag binunutan tapos baka magkahiwa-hiwalay na yung Opo, ngipin dahil opo. meron ng mga gaps ganyan. Kailangan, 'di ba, meron Opo. or at the very least Opo, pwede meron para kayong na mga advice mag-advise. yan. Saka, Yes. tama po kayo, meron din mga kailangan mga follow-up. Sinusulatan naman po, binibigyan po ng mga letters po yung mga yan. Okay, sir. Kung ano naman tayo, kung sa medical mission naman, pwede po ba magpagawa ng eyeglasses? Kasama po ba yun o eye check-up lang ang inyong covered sa medical Hindi pa mission? po namin nagagawa po yung eye check-up. Although minsan mo, merong mga lugar kami napupuntahan na yung mismo pong tag dito, yung organization ng LGU, sila na po yung nagdadagdag ng ibang mga services. Katulad nung recently po, nagdagdag po sila ng mga acupuncture, yung mga Ayun. hilot, mga ganyan po. Mayroon po mga ganyan mga organization na sila na po mismo nagdadagdag. So far sa amin po ngayon, hindi pa muna kami pa nakakapagbigay pa ng mga libreng sa salamin. Minsan po na
nagagawa po namin yun lalo na bawal sa Independence Day. Mm-mm. Sa mga ganyan. Mayroon po kami mga mission dyan sa Rizal Park. Yun, yung kalimitan, may libre po kami salamin doon. Ayun. So, sir, nabanggit nyo, Doc, na may partnership kayo with other agencies, hindi ba? Na meron nag-o-offer sila Yes, ng ma'am. mga additional services that you offer sa medical mission. So, pwede po, ano ang role nila pagka nagkaganon? Kunyari, meron silang ibang, meron sila, kunyari, eyewear company wants to partner up with you sa isang medical mission para makapagbigay nga ng eyeglasses. Nangyayari po yon. Apo, madalas po rin nangyayari yung mga ganyan. Marami po yan. So, Nag-ano lang po kami, kinakausap lang po namin kung sino po yung requesting party. Tapos Okay. tinatanong lang namin kung sino pa yung mga iba pa namin kasama. Para lalo maraming masilbihan. Minsan nagpapadagdag pa kami ng mga doctors saka mga Yes. dentist para kasi mas marami ang mating ng pasyente. Kasi 'di ba sir, pag may partnership, dumalawig pati yung coverage ng services, hindi ba? So instead Mas of marami, consulting sayang lang din kung yung ano yung eyesight mo pagkakataon eh. ngayon, yes, meron ng libreng salamin, meron ng pwede ka ng baka may katarata, ganyan na kailangang operahan Opo. or Kasi di rin maganda yung nagbimisyo ka tas parang minamadali mo yung pasyente. Kasi Oo nga. maganda rin yung parang talaga tinitingnan mo yung nakakausap mo. Yun ang kaibahan po namin na recently po yun ang sinabi sa akin ng mga pasyente na sabi nila itong mission nyo naiiba kasi sa iba raw nagmi-mission. Parang binamadali sila, gusto na sila makatapos agad. Hanggat maaari ang gusto ko po sana, yung talagang kinakausap mo yung pasyente, talagang tinitingnan mo. para hindi Kaya di ayaw ba? natin masyado nagmamadali. Sabi nga nila, Opo. sir, Doc, 'di ba, ang treatment hindi naman fits one size fits all. Hindi naman isang treatment ay babagay sa lahat, hindi ba? Merong iba-ibang kondisyon ng katawan natin eh. So, kahit sabihin Yan, mong ito opo. yung condition ko, I have diabetes, but there are other conditions that are attached to that. So, kailangan talaga kausapin nyo, hindi ba? Yes, opo. Yun po ang maganda talagang paraan para nagagamot ka na talagang nakikinig ka. Nagsasagawa rin kayo, Doc, ng ambulance donation. Nabanggit nyo yan kanina. Can you give us more details on this? Ano po ba yung ambulance donation? Hindi po donation, patient transport po. Oh, Patient transport. Yun po yung- Ambulance, opo. patient, Opo, yun po yung dinadala transport. ang pasyente. Dinadala. Bawa, Opo. galing sa, usually yan yung inuuwi. Usually humihingi sila, humihiling yung mga galing sa ospital, tapos iuuwi na sa bahay, o kaya ililipat sa ospital. Pero mas common pa rin yung iuuwi sa bahay. Okay. Yun lang po, hindi lang susulat din dito po sa amin pong Assistant General Manager na lang po yan, hindi na sa GM. Kahit sa AGM na lang po. Yun po yung aming AGM ay sa charity sector, si Attorney Laro Patiag po. Yun lang po ang susulatan nyo. Tapos kung mga requirements lang po namin, kung sakaling talagang gusto ninyo ay yung pong medical certificate lang. Okay. Siyempre, clearance lang po doon sa ospital. Siyempre, dapat madali po kayong kukunin. Wag lang po yung mga pasyenteng yung hindi lang natin madadala. Kasi po patient transport lang po to, hindi po to ambulansya. Kaya yung pong mga pasyente tagahatid lang, naghahatid lang, no, Doc? Ihatid Oo, yung lang. ordinaryong hatid lang po to. Oo. Yeah, usually yan, yung mga hindi talaga maka-afford, yung mga transfer sila. Pero ang mga lugar lang po, kung pwede lang po sana, wag naman yung masyadong malayo, yung mga within Metro lang Manila lang Within po Metro muna. Manila. Saka yung mga karating. Okay. Opo, kasi hindi pa ho tayo ganun karami ang ating mga patient transport na available. Tsaka, Doc, paano kung Kaya kasi nga, ina-accommodate po namin yan. sinabi natin ambulansya, so this is an emergency, hindi ba? So baka hindi na sila, wala nang time sila kunyari tumawag sa PCSO o magpaalam o magpaalam na meron silang Hindi na po. kailangan. Hindi po, Hindi do you po tayo take in last minute? nag-accommodate. Hindi Opo, kayo hindi po natin nag-a-accommodate. sinasama dito yung mga talaga emergency po. Yes. Ano lang po to, yung talagang transport lang naman po. Hatid-hatid lang po to. Hatid from, kunyari, linawin natin, Doc, ulit yung hatid. Mula sa ospital papuntang bahay o mula bahay papuntang ospital? Usually po, mula hospital papuntang bahay at minsan naman yung iba naman po, yung nililipat na sa ibang hospital. Ayun. Pero pinaka-most common pa rin po yung mula hospital papuntang bahay. Okay. So, ibig sabihin magaling na yung pasyente, pwede nang Opo. iuwi, pwede nang umuwi. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.